Bago pa man magsimula ang regular season, expected na hindi nga po magiging problema sa Dallas Mavericks ang kanilang opensa sa dami ng mga malalaro na kayang maging consistent at mag-step up sa starting lineup at maging sa bench. Sadyang sa kabila ng kalakasan ng team na ito ngayon, hirap pa rin naman nga silang manalo sa ilang mga laban at isa sa mga dahilan nito ay ang kanilang bagsak at napakahinang depensa na sinasamantala ng kalaban. Ayon nga po kay Stephen A. Smith, napansin nga po niya na puro opensa lang naman nga po ngayon ng Dallas Mavericks at wala silang depensa. Wala nga sila ngayong ni isa mang legit na defensive player na maipangtatapat sa best player ng kanilang nakakaharap. Aminado nga po si Coach Jason Kidd na hindi rin naman maayos ang komunikasyon ng kanyang mga players. Kaya nagiging madali nga para sa kalaban na makahanap ng paraan para butasin ang kanilang depensa sa ilalim ng basket at maging sa perimeter. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, simula nga po nang magkaroon si Dalton Keunig ng magandang performance at mag-init ang kanyang shooting sa last game ng Los Angeles Lakers, na hype nga po ngayon ng mga fans sa sarili nilang rookie. Ayon dito, totoo nga daw talaga na meron itong napakalaking potensyal na maging isang rising star at maging isang future superstar, basta't ang kailangan mabigyan siya ng sapat na playing time at mga ball touches upang makuha nito agad ang kanyang rhythm. Kung nasa isang lottery team lang naman nga daw si Dalton Keunig, matagal na nga daw sana itong nagtatala ng double-digit points at siya na sana ang nangunguna sa Rookie of the Year rankings. Kaya kailangan rin naman nga itong pagtuunan ng pansin at gawing prioridad ni Coach JJ Redick. And speaking of Lakers, maliban sa pagpapa-improve kay Keunig, sinubukan rin naman nga ngayong makakuha ng panalo ang kanilang game kontra sa San Antonio Spurs kahit sobrang undermanned ang kanilang front court. Pero kagaya ng inasahan, hirap pa rin naman nga talaga silang makasabay sa Spurs sa rebounding at sa ilalim ng basket, since si Anthony Davis lang naman ang may pagkakatiwala ang big man dito. Mabuti na lamang nag-step up naman kahit papano ang kanyang mga kakampi sa paggawa ng mga hustle plays at pagkuha ng scoring. Kaya hindi nga po nahirapan agad sina LeBron at Davis na buhatin at tulungan ng Lakers na manalo kontra sa Spurs kahit hindi nila masyadong nalimitahan sina Victor Wembanyama at ilang mga role player. Kaya sa pagkapanalo nga po ng Lakers, 8 wins, 4 losses na nga, kung saan nalalapit na sila ngayon sa Golden State Warriors. Sa kabilang banda, hindi kagaya last season, mas impressive na performance nga po ngayon ng Phoenix Suns sa unang mga laro na siyang dahilan bakit nasa taas sila ng standings. Pero habang umaangat nga sila, nagsisilabasan na rin naman ang mga malalaking problema katulad ng sunod-sunod na injury na nauna dito ang main superstar na si Kevin Durant. Sa kanyang binti, sinundan ni Bradley Beal na parehong injury, dinagdagan ang pagsakit ng likurang bahagi ng hita ni Grayson Allen at ang pagkakadali ng paa ni Jusuf Nurkic. Kaya overall, 4 na key player ang may injury ngayon sa Phoenix Suns na napakasakit ngayon sa kanilang team dahil almost 70 to 80 points nga po ang mawawala sa mga susunod na laban, samahan mo pa ng kanilang defensive presence. Pero wala rin naman nga ngayong choice ang Suns kundi sikaping mag-step up para makakuha at makaagaw ng panalo.